Ang video po na to ay para mabawasan ang mga hacker na nakakonect sa ating Wi-Fi na PLDT fiber. Yan, year 2023 po. Yan po ang topic natin ngayon, mga bossing. Yung mga nakakonect po na hacker sa ating Wi-Fi. Yan. Malimit natin o mabawasan o matanggal. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating video. Ito po, umpisa na tayo. Kailangan po natin magbukas ng isang browser. Yan. Tapos, dito po sa browser na yan, tatype natin itong 192.168.1.1. Yan. Yan po yung portal ng PLDT fiber. Yan. Dapat po lilitaw yan. Pag hindi po lumitaw yan sa gamit ang Google Chrome, pwede po kayo magbukas ng ibang browser. Gaya po ng Mozilla. Yan, Mozilla. Minsan po kasi hindi lumilitaw dito sa Google. Yan. Yan. Minsan ganito po yung lilitaw. Papakita ko na rin. Yan, ganito po yung lilitaw. Yan, para makumpleto lang yung video natin. Yan, nakikita nyo dyan na tinype natin yung 192.168.1.1. Yan po yung lilitaw. Yan. Kung minsan po ay aakalain na natin agad-agad na hindi siya pwede. Yan. Dapat po dito medyo observant ka. Yan, observant ka dito sa parte na to. Yan. Ito po, pipindutin natin tong advance. Yan, advance. Yan, play ko ulit yung video. Yan, pinindot niyo yung advance at yun, lumitaw yung proceed to 192.168.1.1 unsafe. Yan po, lumitaw po yung unsafe. Yan, play natin ulit. Yan, pinindot niya yung proceed to. Yan, lumitaw na po yung ating PLDT home fiber na portal. Yan. Ngayon po, balik po tayo dun sa ating topic. Yan. Pasok natin dito. Yan. Mag-i-input po tayo dito sa username po ay admin. Yan, admin. Tapos dito, kung hindi pa kayo nagpapapalit o hindi pa po kayo nagpalit ng password, bagong lagay yung PLDT fiber nyo. Yan. Ang i-input nyo po dyan ay 1234. Yan. Kung hindi pa po kayo nagpalit ng login password dito sa portal. Yan. Yan. Susubukan natin input yung 1234 para makita nyo lang. Pero dito, pinalitan ko na po yung password na yan. Doon sa unang video ko, dito sa Bekentoink Be Creative, makikita nyo po doon yung kompletong tutorial 2023 ng palit Wi-Fi. Yan. Panoorin na lang po dito sa channel natin. Yan, ulitin po natin admin, tapos ito yung in-input ko na password. Papasukin natin. Ito po yung in-input ko na password, libre Wi-Fi 12 at yan, kakopy ko na lang at i-paste natin dito. Yan, kailangan po tandaan nyo yung in-input natin. Yan, yan po yung lilitaw. At ito po yung PLDT fiber na 13 o di kaya 1399 na plan. Yan. Yung router namin, ito yung itsura niya. Yan. Yan po yung itsura ng router namin. At mapapansin nyo dyan na 4 po yung antena niya. 2 sa 2.4G at 2 sa 5G. Yan. Mamaya pag-usapan natin yun dyan. Ito po, punta tayo dito para makita natin yung mga nakakonect na Wi-Fi. Yan. Dito sa status, yan. Pindutin nyo lang po yung nasa taas. Yan. Status, tapos LAN status. Tapos ito, pindutin natin itong DHCP client list. Yan. Yan. Makikita nyo dyan na ayun yung mga cellphone na nakakonect. Pero kung papansinin nyo rin po dyan na doble-doble sila. Yan. Yan. Myla SA50. Yan, A50. Yan, Myla SA50 pa rin. Tapos Poco X3. Poco X3. Yan. Ito nagdoble, 3. Yan, Poco X3 pa rin. Yan, nagdodoble po sila. Tapos ito Huawei. Yan, walang kadoble yung Huawei. Tapos ito Oppo.
Ito po yung PC natin, yung isa. Yan, lumilitaw sila. Yan, dito po makikita nyo kung ilan yung cellphone nyo, bibilangin nyo. Yan, alam nyo naman po kung ilan yung cellphone nyo. Yan, para ma-trace nyo lang kung merong unwanted na nakakonect sa inyo. Ayan po yan. Yan, ulitin ko lang, status, tapos click yung, yan, pili-pili lang po kayo dyan, wala namang mabubura dyan. Yan, wala mabubura dyan. Dito tayo sa one status. Yan, wala lumitaw. Dito tayo sa LAN status. Tapos yung DHCP client list. Yan. Kung iba po yung router nyo, kung ganito siya, yan. Iba po yung, lilitaw sa inyo. Yan, iba yung configuration niya. Pero alos naman po magkakaparehas lang sila. Yan, balik po tayo doon sa topic natin. Ito. Yan, balikan natin topic natin. Ang topic po natin ay para mabawasan ng hacker na nakakonect sa ating Wi-Fi o yung mga tao na nakakonect sa ating Wi-Fi na hindi kabilang sa ating pamilya. Yan. Hindi sila kabilang. Ngayon nakikiconnect sila. Yan po ang ating topic. Yan. Para mabawasan po sila, yung mga hacker na yan, ito yun. Number 1 tayo, mga bossing. Pagbabawas po ng Wi-Fi antenna. Yan yung number 1 natin. Paano po ba itong pagbabawas ng Wi-Fi antenna? Ito. Kung mapapansin nyo po dito na itong isa na to, dalawa yung antenna niya. Yan. Pwede yung putulin yung isa dyan. Yan. Ito yung isa naman yung sa amin. 4. Yan. Pwede yung tanggalin yung dalawa. Ito, diroscast po to. Yan, tatanggalin yung dalawa dyan. Di kaya magtira na lang kayo ng isa. Yan po. Para, ang epekto po kasi ng pagbabawas ng Wi-Fi antenna. Ito po yun. Papaliwanag ko. Yan. Halimbawa po, ito yung bahay natin. Yan. Itong nasa gitna. Yan. Ito yung bahay natin. At dito yung Wi-Fi natin. Ngayon, abang marami po yung antenna na yan. Apat sila. Yan. Malayo yung tinatakbo ng Wi-Fi natin. Yan, yung mga nakapaikot sa kanya ay pwedeng makakuha ng Wi-Fi signal. Yan, Wi-Fi signal po. Yan, detected yung Wi-Fi mo. Yan, yung mga nakapaikot na bahay. O pwede pa pong abutan yan. Depende sa lakas ng Wi-Fi signal mo. Yan, yung mga malalayo, yung bahay na to. From dito, aabot dun. Yan, aabot dyan. Ngayon po, pag nagbawas tayo ng antena, yan, nagbawas tayo ng antena at isa na lang tinira natin dyan. Yung Wi-Fi po natin dito ay malilimita. Yan, malilimita. Hindi na aabot dito sa mga bahay na nakapaikot sa'yo. Hindi na po aabot dyan. Yan, hindi na aabot dyan. Dito na lang halos sa loob ng bahay natin yung Wi-Fi signal natin. Pag lumabas kayo ng bahay, yan, pawala-wala na yung signal nyo. Kaya yung mga hacker po na malalayo sa inyo o wala sa harapan ng bahay nyo, yan, hindi na sila makakakonect. Yan, ayan po yung gawa ng mga antena. Yan, Wi-Fi antena. Yan po. Yan po yung unang solution na totoo po yan. Subok na. Yan, subok na po yan. Ayun nga po yung sabi ko, ito diroscast. Yan, diroscast yan. Tapos, yan, mapapansin yung router namin na lang natitira. Sa side. Ito wala na. Wala na siya. Yan. Yan po, balik po tayo. Sa number 2 na tayo. Ito pa po yung isang bagong router. Yan. Mapapansin nyo dyan na dalawa sila. Kung minsan ginagawa namin dito, binabali namin yung isa. Yan. Kasi, nagre-reklamo yung nagpapagawa na yun nga, maraming nakakonect sa kanya. Yan. Pag tinanggal nyo yan, medyo limitado na nga po yung mga nakakakonect sa inyo. Yung mga nakapaikot na yan, medyo malabo na yung signal dyan. Yan. Halos sa bahay na lang po. O di kaya sa harapan ng bahay nyo yung signal. Yan. Effective po yan at siguradong sigurado. Ngayon, number 2 na po tayo. Ito po yung isa. Number 2 na paraan, pag-hide po ng Wi-Fi o SSID name. Yan. Dito po ay kailangan natin pumunta sa portal natin. Yan, admin pa rin tayo. Tapos, yun nga yung password natin ay ito.
Ito yung ginamit ko na password para makapasok tayo dito sa portal natin. Yan, tapos dito po ay punta tayo. Click nyo tong network na salita. Yan, tapos dito tayo sa advance. Yan, advance. Dito po sa plan na 1299 o 1399. Yan, yung mga mababang plan sa fiber, PLDT fiber. Pero kayo makikita dyan na ito, yung box na to. Yan, hidden. Yan, pag in-check nyo po yan, makikita nila ito, itong boot 1. Pag nag-search po kayo sa cellphone nyo ng Wi-Fi, yan, makikita nyo po ito, boot 1. Yan, boot 1. Pero kung naka-check po yan, magsa-search po yung cellphone nyo ng Wi-Fi, hindi po lilitaw to. Yan, di lilitaw yan kasi naka-check po to. Yan. Ito po yung isa rin na kagandahan ng pag-hide po ng ating SSID name o yung Wi-Fi name natin. Yan. Check nyo po yan, importante po yan. Tapos hit apply. Yan, hit apply. Ito po yun, ipakita na rin natin dito. Yan, pakita natin dito. Yan. Ito po yung sinasabi ko na pag nag-scan yung cellphone natin, ito yung lilitaw. Yan, dito bootload yung nilagay natin doon, boot 1. Yan, pag naka ano po yan, naka-check yan. Yan, naka-check yung box na yun. Yan, makikita nyo. Tapos hit apply. Hindi nyo po makikita to. Kaya kailangan nyo pong tandaan yung nilagay natin na SSID name. Yan, yung boot 1. Yan nga po yung boot 1. Ngayon, dito po sa router namin, dalawa po yan. Advanced, tapos isa pang advanced. 5G advanced. Yan, makikita nyo na naka-hidden din siya. Boot 2 naman siya. Yan. Pa-check pa rin yung box. At hit apply pa rin. Yan. Sa ibang router po, ganito yun naman yung makikita nyo. Yan. Sa mga plan na 1499, 1699 yan. 1899, matataas na plan. Ito po yung makikita natin na configuration. Dito iba na yung niya. Yan, broadcast SSID. Yan. Tapos yun, naka-check. Yan. Ibig sabihin, pag naka-check po yan, iba-broadcast niya yung SSID name niya. Yun. Yun po yung niya, iba-broadcast niya. Unlike po dito, ayan, pag chinek natin ito, tatago niya. Ayan, tatago niya. Kaya dito po, baligtad siya. Pag tinanggal nyo po yung check, ayan, pag tinanggal nyo yung check doon sa broadcast SSID, matatago po yung Wi-Fi name nyo. Ayan, pag nag-search yung cellphone, yung kapitbahay natin, nag-search yung cellphone nyo ng Wi-Fi, hindi niya makikita yung yung Wi-Fi nyo. Ayan, kaya importante po ito, itong broadcast SSID. Ayan po. Ngayon po, punta na tayo doon sa number 3. Ayan. Sa number 3 po, ito yung paglilimit ng pwedeng mag-connect sa ating PLDT Wi-Fi. Ayan. Ibig sabihin po, itong configuration po na to, ililimit po niya yung mga tao na pwedeng mag-connect sa ating PLDT Wi-Fi. Ayan. Paano po ba ito? Dito po, magagamit nyo lang po ito doon sa mga matataas na plan ng PLDT. Yan. Kung ganito yung router nyo, wala po siyang configuration na ganun. Wala siyang kakayahan na i-limit. Yan. Pag ganito po yung plan nyo, yan, yung router na ganyan, 13 o 1399, yan, wala po siyang kakayahan na i-limit yung mga pwede mag-connect sa inyo. Yan. Ito po yung may kakayahan. Ito, pag ganito yung configuration niya, yan, nakapindot sa WLAN. Tapos, yan, number of associated, yan, devices, 32. Yan, pag binawasan nyo po yan, kung 4 yung cellphone nyo, set nyo po ng 4 yan, yan, 4 lang yung makakapasok. Yung pang 5, hindi na siya makakapag-connect. Yan, yan po yung kagandahan ng mga medyo mataas yung plan. Na 1499, 1699, yan, 1899. Ganito na po yung configuration niya. Ipakita natin yung router niya kung ano yung itsura ng router. Yan, pwedeng ganyan po yung router o yung nakatayo. Yan, pwede rin yung nakatayo.
Tingnan natin yung isa. Ito yata yun. Tingnan lang natin yung router natin. Yan, lumipat siya. Tingnan natin ulit to. Yan. Yan po yung router na sinasabi ko. Yan, ganyan siya. Nakatayo siya. Yan. Yan po yung mga router na may kakayahan na mag-limit ng pwedeng mag-connect sa inyong Wi-Fi. Yan po. Sana may natutunan kayo sa video na to. Channel name, Beck and Toink Be Creative po. Pangalawang channel ko to. Yung unang channel ko ay Beck and Toink. Yan, ito pangalawa na. Beck and Toink Be Creative. Sana po subscribe po at like kung nagustuhan lang ang video natin. Kung may katanungan po kayo, mag-comment lang kayo sa ilalim ng video na to. Yung pong pagpapalit ng Wi-Fi password doon sa unang video natin. Ito, pagbabawas lang po ng mga pwedeng mag-connect sa ating Wi-Fi. Yan po, maraming salamat.